Noong bata pa si Marco, simpleng pangarap lang ang laman ng puso niya. Tuwing gabi, nakahiga siya sa kandungan ng kanyang nanay habang kinukwento nito ang mga pangarap para sa kanya. Mag-aral kang mabuti anak para hindi ka mahirapan paglaki mo. At palagi niyang sagot, parang isang pangakong walang duda, "Ma, pag lumaki ako, aalagaan kita." Ngumiti lang ang kanyang nanay. Hindi dahil sigurado siyang mangyayari iyon, kundi dahil sapat na sa kanya na marinig iyon mula sa anak na mahal niya. Lumipas ang maraming taon, nagtapos si Marco, nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaroon ng sariling pamilya. Unti-unting naging abala ang buhay, may mga bayarin, may responsibilidad, may mga problemang kailangan harapin araw-araw. At sa gitna ng lahat na iyon, unti-unting nalimutan ni Marco ang pangakong minsan niyang binitawan. Madalang na siyang makauwi sa probinsya, madalang na rin siyang tumawag. Palagi niyang sinasabi sa sarili niya, "Babalikan ko si Ma kapag medyo gumaan na ang buhay." Pero ang problema, sa mamaya na, minsan nagiging napakatagal ng paghihintay. Isang araw habang nasa trabaho si Marco, tumunog ang cellphone niya. Isang hindi pamilyar na numero. "Hello?" Mahinang boses na sumagot. "Marco, ako ito, si Aling Nena, kapitbahay ng nanay mo." Biglang kumabog ang dibdib niya. "Ano po iyon?" Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay marahang sinabi ng matanda, "Anak, mag-isa lang lagi ang nanay mo dito. Madalas nakaupo lang sa may pintuan, parang may hinihintay." Hindi na nakapagsalita si Marco, para bang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang nanay niyang naglalakad sa ulan para sunduin siya sa eskwela. Ang nanay niyang hindi kumakain para may baon siya kinabukasan. Ang nanay niyang puyat sa pag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya. Lahat ng iyon, ibinigay ng walang hinihinging kapalit. Napaupo si Marco sa gilid ng upuan niya. Mahigpit niyang hinawakan ng cellphone. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, tumulo ang luha niya. Mahina niyang sinabi sa sarili niya, "Ma, patawad. Hindi ko nakakalimutan ang pangako ko, pero sa kakahabol ko sa buhay, nakalimutan na kita. At minsan, ang pinakamasakit na katotohanan na ito, hindi naman kailangan maging mayaman ng anak para mapasaya ang magulang. Minsan, isang tawag lang, isang pagdalaw, isang simpleng, 'Ma, kumusta ka?' sapat na." Dahil habang abala tayo sa paghahabol ng pangarap, may isang taong tahimik na naghihintay. Ang taong unang naniwala sa atin, ang taong unang nagmahal sa atin, ang ating nanay.